Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. Ito ho yung balita naman na lumabas na ito raw si Gibo Teodoro ay merong Maltese passport. No, passport holder siya. Sinabi naman po ng DND at ni Gibo Teodoro, noon yon pero ngayon wala na. 'Di ba? Kasi nga, alam ko ito po yung issue noong 2022 election na siya po ay may dual citizenship. Yan. Tapos nalinaw na rin niya ito dati, tapos itinuro niya na sinabi isinurrender niya na yung Maltese passport na yan. At inano niya, hindi lang niya sinurrender, kung hindi po niregain niya yung kanyang Filipino citizenship, na yung allegiance niya dito na lang sa bansa natin. Kaya nga po siya nakatakbo noong 2022. Yeah, correct. Siya po talaga naman ang author niyan. Ngayon, eto lang nakakatawa. So, nung umaga na lumabas yung balita na yon, 'di ba? Si Loretta Chiu, Manila Bulletin yata yun, o Inquirer, ang naglabas doon. Aba, ilang oras lamang po, niribat na yan, sinagot na yan ni Gibo Teodoro. Akalain nyo ba naman, etong si Roberto Tiglao and then si Mark Lopez, aba, kanina lang, pinatulan pa rin. Sabi rito, kaya pala matapang maghamon ng giyera sa China kasi may tatakbuhan sa Malta. Ito rin yung narrative ni Cielo Magno. Hindi muna naghintay. Yun namang mga yon at saka si Professor Claire dito. Carlos pala, hindi Claire Castro, si Professor Clarita Carlos. Ang sabi naman niya na ang 1 billion ang intelligence fund ng DND, hindi ba man lang nila na check na yung kanilang kasama ay meron palang another citizenship. Yun ay understandable. Yung mga trigger happy na biglang nag-react kaagad. Pero ang masaklap, pagkatapos ng linawin ito, i-refute ni Gibo, naglabas pa rin ng ganitong pahayag. Diba? Kaya pala talaga nababansagan itong si Mark Anthony Lopez na boy kuryente. Kasi lagi pong nakukuryente. Ito yung sagot niya ron, no? Same day lang yan. Oras lang ang diferensya. Yan yung ibinalita nila. Tapos, yan nga. Sumagot naman na ngayon, etong si Gibo. Surrendered Maltese passport before filing of COC in 2022. Alam ko, 2021 pa lang sinettle niya na yan Ngayon, eto tignan nyo. Ang bilis din. Halatang may plano talagang pahiyain, sirain ang imahe nito ni Gibo. Bakit? Malakas ang laban na ginagawa natin diyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa pangunguna nito ni Gibo. 'Di ba? So dahil po diyan, siya naman ang inaatake ngayon. Sinisira naman ang kanyang reputasyon para matanggal siya sa gobyerno. So ganito yung sinasabi ko na dapat ginagawa ng ating Pangulo at ni F. Eliza Marcos, sagot agad. 'Di ba? Kapag malisyoso yung akusasyon, sampa agad ng kaso, tignan ko lang. 'Di ba? Sabi niya, imagine the man sworn to guard the Philippine sovereignty holding a golden European passport brought with cold cash while China prowls our waters and the US waits its next move in Asia. 'Di ba? So etong si Optic Politics, DDS ito. Yung page na yan. Ito yung sagot niya kaagad. So ang tanong, paano nga ba siya nagkaroon ng kanyang passport? 'Di ba? Ito yung nasa batas, sabi, natural-born Filipinos who were naturalized in other countries could retain or reacquire Philippine citizenship and may only be appointed to any public office after taking an oath and then renouncing their oath of allegiance. Okay, so eto hong parteng sinabi rito may only be appointed. So ibig bang sabihin nito, si Gibo hindi na makakatakbo pagkapanguluhan? 'Di ba? So bang araw pag-usapan natin nga ito. Yan
Citizenship Retention and Reacquisition. Sabi ng Civil Service Commission na yun daw pong natural-born Filipinos na nagpa-naturalize sa ibang bansa. Tapos nagsawa na sila. Gusto nilang balikan yung pagiging Pilipino. Pwede raw po nilang magawa yun. Pero ang mangyayari dyan ay hanggang pwede na lamang po silang appointment. So natural-born Filipino citizen ka, tapos iniwan mo yung bansa mo, binalikan mo uli, hindi ka na pwedeng tumakbo sa national position. Yun ibig sabihin nito. Diba? Now, dito kay Gibo, dapat niyang linawin kung dual citizenship ba ang hawak niya noon nung meron siyang Maltese passport. Kasi kung dual citizenship, hindi nawawala yung pagka-natural-born Filipino citizen niya. At the same time, naturalized citizen siya sa Maltese. Doon sa Maltese, sa Malta. Diba? Iniwan niya yung Malta, mananatili pa rin ang kanyang status bilang natural-born Filipino. Okay, so diyan po kasi, ito yung mga benefits nga naman kasi ng passport na yan. So increased global mobility, imagine makakapunta ka ng visa-free sa 169 countries. Diba? Tapos sa Plan B, acquiring Maltese passport can gets an opportunity to quickly relocate and establish permanent residence in case of an unforeseen situation in the home country. Dito po siya binubutasan sa Plan B na kung sakaling mapaghira tayo sa China dahil sa kanyang tapang, tapos tatakasan niya tayo, lilipat lang daw po siya sa sa Malta. So yan po. Meron naman kasing ibang mga pamamaraan para makuha yan. Katulad na lamang po yung investment. Yan. Through investment, 690,000 euro na halaga. Makakaano ka na ng naturalization sa kanila. So halaga rito sa atin, sa kakahalaga po ng investment ng 45,588,000 pesos,